mga kapatid. Sabi naman, sira, isang mic nila. Ulitin ko, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At happy Sabat po sa ating pasalamatan ang ating Diyos sa gabi ito sapagkat dumating naman po tayo sa kapahingahan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Maraming salamat Sister Lynn sa magandang mensahe ng awit na kung iisipin po natin ay sapat na ang mga awitin na magbigay sa atin ng kalakasan ng ating pananampalataya. Kaya sa gabi ito mga kapatid ay ating itutuloy ang sinulan na series sa Patriarch Prophet na inumpisa ni Brother Pascual at ako nga po ang inatasan sa ikalawang topic natin sa Patriarch Prophet na pinamagatan ang creation o ang paglalang. Alam natin mga kapatid na ang paglalang ng Diyos ay nakatala po talaga sa Biblia. Subalit mga kapatid, ang napakaganda kung babasahin po natin ang Patriarch Prophet sapagkat napakaganda ang pagkakatalakay doon mga kapatid. No, talagang inilarawan kung paano ang paglalang ng Diyos at inidetalye po talaga kung paano ang ginawa ng Diyos na siya po ay ginawa niya ang sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang salita mga kapatid. Kaya sa gabing ito ay nais kong dalhin sa inyo ang kung paano nilalang ng Diyos ang sanglibutan. Kaya nga mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagawa ang langit at ang lupa. At dahilan sa kapangyarihan ng salita o ng kanyang hininga ay nagkaganon na. At pag sinabi ng Diyos na magkaroon ng punong kahoy ay talagang nandun, tumatayo na isang punong kahoy mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sa gabi ito nais ko rin basahin sa inyo na wag na natin basahin ang Henesis sapagkat ang Henesis talaga ay nakalagay kung paano paglalang. Titingnan din natin sa mga awit kung ano po ang pagkakasabi ni Haring David o ni Propeta David sa mga awit 33 talatang 6 hanggang 9. Ito po ay nangangahulugan lamang na isa rin sa isinalaysay ni Haring David kung paano nilalang ng Diyos ang buong sanglibutan. 33 talatang 6-9. Po, ang sabi dito, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at ang lahat na natatanaw roon sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Mga kapatid, isinulat din ni David kung paano nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang hininga mga kapatid. At ang sabi pa rito, kanyang pinisa ng tubig sa dagat na parang isang bunton, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. 8, matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga-sanglibutan sa kanya. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyayari, siya'y nagutos at tumayong matatag. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung iba mga kapatid na nagsasabing walang Diyos, dapat matakot na po sila. Sapagkat itinila sa Biblia na kapag sinabi ng Diyos ay nangyayari. Gaano pa kaya kung sabihin ng Diyos, ang lahat ng tao ay mamatay, ito po kung mamamataya. Pero dahil lang sa mahal tayo ng Diyos, ay hindi niya gagawin. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang sabi nga rin dito po sa awit 1045 ay ganito rin pong pagkakabanggit na siyang naglagay ng mga patibayan ng lupa upang huwag makilos magpakayan. Tanda po natin mga kapatid, ang Diyos mismo ang naglagay ng
pundasyon ng buong sanglibutan upang hindi ito magalaw o makilos din naman. No. Ang Diyos mismo ang gumawa ng patibayan ng lupa upang ang lahat ng tatahanan ng kanyang mga nilikha ay hindi makilos o magalaw, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang paglalang ng Panginoon Diyos ay makikita at napakaganda at napakabuti, mga kapatid. Ang mga bundok, mga lawa, mga dagat, at ang mga ilog na makikita po natin at totoo pong napakaganda. Kaya ako minsan ay pumunta doon sa Linindigan, doon sa tatay ni Brother Pascal, kasi kaibigan ko siya. Nung ako po ay nasa tuktok ng bundok, ay tinignan ko talaga, pinagmasdan ko talaga ang ginawa ng Diyos na talaga po, napakaganda po talaga. Umpisa sa aking paningin, sa malapit hanggang sa palayo, makikita mo na talagang masasabi mong talagang ang obra maestrang ginawa ng Diyos ng sanglibutan ay totoo pong napakaganda. Wala po ako talagang masabi. Lahat ng aking natanaw doon, talagang ako po ay nadarama ko na talagang mayroong Diyos na gumawa ng lahat na nabubuhay dito sa sanglibutan, mga kapatid. Kaya nga't mga kapatid, dahilan sa mga bagay na ito, ay matapos lalangin ang lahat ng ito, no, ang lupa, ang langit at ang lahat ng mga punong kahoy na nabubuhay, ay nilalang ng Diyos ang mga hayop na pares-pares, no, tigdadalawa, magkatuwang, mga kapatid. At ito po ay napansin ni Adan. Kaya ang sabi ng Panginoon ay lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ating larawan, at hayaan pamahalaan ang mundo na ating nilikha. Kaya ginawa at nilalang niya sila, babae at lalaki. Ito po'y espesyal sa lahat ang tao kanyang ginawa, mga kapatid. At dito, mga kapatid, kahit na sa alabok nagmula si Eva at Adan, ay anak pa rin sila ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung babasahin din nga po natin ang awit 8, awit 8, talatang 6 hanggang 8, ay ganito po ang pagkakabanggit dito. Awit 8, talatang 6-8. Sabi po dito, iyong pinagtataglay siya ng mga pangyarihan sa mga gawa ng iyong kamay. Inyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng tupa, baka, o ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa iyong papawid, ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa kalaliman at ng mga dagat. Dito, mga kapatid, mapapansin po natin na lahat ng kanyang nilikhang may buhay ay ipinaubayaw o ipinamahala kay Adan, mga kapatid. Lahat ng may buhay, tulad ng isda, lahat ang mga hayop sa parang, ay lahat ay binigay kay Adan para ito ay alagaan niya, no, mga kapatid, para ito ay alagaan niya. At alam niyo, mga kapatid, ang tao ay nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. No, mga kapatid, nilalang ng Diyos sa kanyang wangis ang tao, mga kapatid. At dito, mga kapatid, mapapansin po natin na nung nilalang ng Diyos ang tao na walang iba kundi si Eva at Adan, mapapansin po natin na talaga pong iniligay sila sa halamanan ng Eden at doon siya itinira, mga kapatid. At mapapansin po natin na bago siya lalangin at ang lahat ng mga hayop ay nagawa, pero alam niyo, mga kapatid, ang Diyos ay nag-isip at hindi maganda ang sabi niya na mag-isa ang isang lalaki. Kaya ginawa ng Diyos, nilalang niya si Eva na maging kasama ni Adan, no? Ni Adan. At
ni Adan upang sila ay magkasama at magmahalan. Kaya dito mga kapatid, mapapansin po natin na sapagkat ito ay galing mismo sa kanya, no? Galing mismo sa kanya kay Adan. Kung babasahin po natin ang Episo, ay mapapansin po natin sa talatang ito na talagang mabibigyang pansin, no? Mabibigyang pansin ang talata sa mabibigyan po natin ng isang mahalagang pagkaunawa ang talatang ito. Episo 5:29 na ang sabi po dito 5:29, sapagkat walang sino man napuput kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at pinamahal gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Mapapansin po natin na totoo pong sino po ba ang nainis o nagagalit sa ating katawan? Ay samantalang si Eva ay galing sa tadyang ni Adan. Kaya ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan ay ang sariling katawan niya ay kandilin o alagaan, kainin, no? Pakainin para maganda ang kanyang katawan. Ganun po yung kumakandili sa kanyang katawan, inaalagaan ang mabuti, hindi pinababayan ang katawan, kundi bagkos ito'y kanyang pinakakain upang ito'y maalagaan ang kanyang katawan at maging malusog. Tulad din sa ating Panginoon na hindi pinababayaan ng Iglesia. Isang mga bagay mga kapatid na dapat natin malaman na kapag ang ating katawan ay pinabayaan, parang pinabayaan mo na rin ang katawan na ginawa ng ating Panginoon. Kaya dapat mga kapatid, alagaan po natin ang katawan sapagkat ito'y ginawa ng Diyos, no? Ginawa ng Diyos na dapat natin alagaan at panatilihin natin malinis para sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, at buhat noon nung magkasama na sila Adan ay nagsagawa ang Diyos na unang kasalan. At ano po ang unang kasalan? At ang unang kasalan at ikinasal niya sina Eva at Adan at ang kasalan ay parangal. Mababasa po natin sa Hebreo. Tingnan po natin ang Hebreo kung ano pagkakabanggit. 13:4 ng Hebreo. Sabi po dito, 13:4 ng Hebreo, maging marangal nawa sa lahat ng pag-aasawa at huwag nawang makadungis ang higaan sapagkat ang makiapid at ang mga mangulo niya ay pawang katulad ng Diyos. Dito mga kapatid, pinaalalahanan na kapag tayo ay mag-asawa mga kapatid, ay kinakailangan mahalin po natin ang asawa natin. Huwag po tayong gagawa ng hindi mabuti sa ating asawa, kundi sapagkat dahil dito tayo ay hindi magpapatuloy na mahalin ang ating asawa at kukuha tayo ng iba. Ang sabi dito ay pawang katulad tayo ng Diyos. Kaya panatilihin po natin mahalin ang ating mga asawa na mga kapatid. Sapagkat yan po ay hanggang sa ngayon, hanggang sa unang kapanahunan, ay talagang hindi na pinahintulutan ng Diyos na tayo ay mag-asawa ng iba, kundi tayo ay manatili sa isa. No? Kundi tayo ay manatili sa isa. Kaya ang sabi dito mga kapatid, at sila'y inilagay sa paraiso ng Eden, na kung saan ang lahat ay napakaganda at napakabuti. Kumbaga nandun na ang lahat, wala na silang hahanapin pa. At natapos nga ang paglalang ng Diyos sa loob ng 6 na araw at sa ikapito ay nagpahinga ang Diyos sa kanyang paggawa at binasbasan at pinagpala niya ang ikapitong araw at binanal ito. Matatagpuan po natin yan sa Genesis 2:3. Ang sabi po dito, sa Eden ang Diyos ay nagtayo ng pinakaalala sa kanyang paglalang
na walang iba kundi ang ikapitong araw, na walang iba kundi ang Sabat. Ang Sabat ang ipinagkatiwala din ng Diyos kay Adan, ang Ama, at kinatawan ng buong sangkatauhan upang kilalanin at pasalamatan natin ang Diyos na manlalalang sa pagbibigay niya ng Sabat para sa atin. Nakita ng Diyos na ang Sabat ay kinakailangan ng tao. Kahit nasa paraiso upang ipaalala na malinaw na ang Diyos ang gumawa ng lahat, upang ang tao ay laging maalala na ang lahat ng ating tinatamasa o tinatanggap na mga pagpapala ay sa Kanya lahat galing. Dinisenyo ng Diyos ang Sabat sapagkat ito ang maglalagay ng isipan ng tao upang dilid-dilihin o bulay-bulayin ang ginawa niyang paglikha. Ang kalikasan ay nagsasalita na sa atin sa ating isipan na mayroong buhay na Diyos. Ang manalalang makapangyarihan sa lahat. Ang langit ay nagpapahayag ng kalulatian ng Diyos at ang kalawakan ay nagpapakita din gawa ng Kanyang kamay. Araw-araw nagpapahayag at gabi-gabi nagpapamalas na ang kaalaman. Matatagpuan po natin yan sa Awit 19:1 hanggang 2. Ang kagandahan nakabalot sa mundo ng isang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga bundok, mga puno, ang pagbuka ng bugo ng mga magandang bulaklak, lahat ay nagsasalita para sa atin na mayroong Diyos. Ang Sabat ay nagpapakilala sa Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Nagutos sa tao na buksan ang dakilang libro ng kalikasan at saliksiki ng karunungan, kapangyarihan at pag-ibig ng manlalala. Ang ating unang mga magulang ay naglikha ng banal at inosente at hindi upang magkasala. Nilikha sila upang mamuhay ng masaya doon sa Eden na kasama ang Diyos at ang mga anghel. Ngunit bago nila makamit ang walang hanggang katiwasayan ng pamumuhay, doon kinakailangan munang subukin ang kanilang katapatan. Sa pasimula ng buhay ng tao ay naroon na ang kalayaan nating